Thank you, Lord. Hello po, everyone. Good evening. Yan. Welcome po sa ating pangalawang gabi ng ating simbang gabi. At sa pagkakataong ito po ay pangunahan tayo ng Area 2. And of course, ang inyong lingkod po ang magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. And it's been a great privilege for me and also a great challenge to bring to you the Word of God this night. Pasensya na po kayo. Though sabi ko po na ako'y tatayo ngayon dahil nga po kami ang mangunguna. Pero as you see, ay hindi po ako nakatayo. Ako po'y nakaupo kaya pasensyahan niyo po at dahil sabi ko nga hinay-hinay lang. Darating po tayo dyan. Pero sabi din ng doktor ko, pwede pong ano lang online pero wag muna po yung face to face kasi daw po baka hindi ko kaya yung stress. So, thank you Lord even for this time and for this online ay kaya akong gamitin ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi po ang lahat ay inaalay ko sa Kanya. Siya po ang mataas sa ating pag-uusapan. Siya po ang tumulong sa akin. Kaya let's pray muna po. Thank you, Lord. Father God, we thank you for this night. And we thank you, Lord, that you have given me the chance to speak again, Lord, to share your word, oh God, even through this online. Online, I know that you are with us. You are with me, Lord. And I believe that you will touch every heart this evening. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, thank you, Lord. Again, welcome po sa ating second night ng Sambang Gabi. Thank you, Lord, dahil po tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na makapagdiwang ng Kapaskuhan ngayon 2023. Sino po sa inyo ang akala nyo parang di na tayo aabot ng Pasko dahil sobrang tindi na ating pinagdaanan ngayong taon na ito. I believe na hindi lamang po ang inyong lingkod, kundi maging the whole body of Christ. At marami po talaga maraming pinagdaanan ngayong taong ito. Pero po, let's thank the Lord dahil buhay pa tayo at binigyan ng lakas ng Panginoon to glorify His name and to still give Him thanks sa lahat po ng nangyayari sa ating buhay. So I believe that this Christmas is really worth celebrating. Amen? Kahit po marami tayong wala, marami tayong na-miss, maaring ang bawat isa marami pong na-miss ngayong Christmas. It may be our loved ones, our friends, our co-church, churchmates, our maraming tao ang nami-miss natin ngayong Christmas and even yung mga bagay na dating meron tayo, maaring nawala sa atin like sa akin po malaki ang nawala like yung aking health, yung aking dating ability to speak and to walk ay medyo nahihirapan pa po ako ngayon pero I believe that sooner I will be restored fully. Amen? Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Kasi po walang imposible sa ating Panginoon. Amen? At yun po ang rason. Kaya po tayo may Pasko. Because the Lord wants for us to enjoy Him. So let's just focus our eyes on Jesus and not on anything that we don't have, that is lacking in our lives. Kasi po kung yun po kung doon po tayo mapo-focus ay talaga pong mawawala sa atin yung Spirit of Christ this Christmas. Mamimiss po natin ang Pasko. Amen? So, sana po ay talagang hindi natin ma-miss ang Pasko ngayong Paskong darating because Jesus will lead us. Jesus will guide us. And Jesus will be
the center of our celebration. Amen? So, kahit na po maraming napagpala noong unang Pasko, marami po ang mga nakatuklas at nakatagpo sa ating Panginoong Hesus. Ang nakakalungkot po ay may mga tao po na na-miss po nila ang Christ nung unang Pasko. They miss Christ on Christmas Day. At sino-sino po ba yon ngayong gabi? Pag-uusapan po natin. Unahin na po natin ang number 1, the persons who miss Christ on Christmas. Number 1 is the innkeeper. Okay, basahin po natin sa Luke 2. Luke 2, 1 to 7. Okay, Luke 2, 1 to 7. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So it was that while they were So it was while they were there, the days were completed for her to be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. So doon po tayo mag-focus. Number 1, because there was no room for them in the inn. Okay, so gaya po na ating binasa, dumating po yung time na may decree po mula kay Caesar Augustus na kailangan pong magkaroon ng census sa buong mundo. Okay, so kailangan makuha po yung kanilang mga pangalan, ma-register. Parang ginagawa po natin pagka may election, na kailangan ma-register ang lahat. So, that is the time na kailangan mong bumalik sa yung hometown, sa yung kung saan ka sinilang. Kaya ganun po yung nangyari sa kanila. Sila po ay nagbalikan sa kanilang mga hometown. Kaya imagine nyo po kung ganong karaming tao ang dumagsa sa Jerusalem that time. At sa around the world that time. So, kasama po dyan si Joseph at si Mary, syempre po, because they were from the lineage of David. Kaya po sila ay pumunta para magpa-register, and also, kailangan nga po na, kailangan silang pumunta para magpa-register. Yan, thank you Lord. Pero ang sabi po dito, habang sila po ay nagbabiyahe, alam niyo po ba na kagampan po noon si Maria? At noon po nung mga time na nagbabiyahe sila, maybe ay kumbaga lalabas na, parang malapit na lumabas si Jesus. So, hirap na hirap po si Mary. Pero, ang malungkot po ay, sabi ng Bible, malinaw na there was no room for them in the inn. So, nakakalungkot po na walang lugar para kay Jesus, para sa Mesaya, para siya po ay isilang. Walang lugar para sa Mesaya o sa tagapagligtas para siya po ay maisilang na maayos. Sabi ko nga, iniisip ko nga po, kung alam lang
nung may-ari ng inn kung sino ang ipapanganak that time. Na ang papanganak ay Mesaya, tagapagligtas. Maaaring hindi po naging ganito ang istorya. Maaaring gagawin nila ang lahat para po magkaroon ng availability ang inn at i-occupy nila Joseph and Mary. Pero that time po, syempre, hindi nila alam. Sila po nabubulagan. At number one po na bumubulag sa kanya ay yung business o yung katindihan ng ekonomiya that time sa kanila. At si po imagine, nag-uwian po yung mga tao, kaya napakabili po ng mga inn. So, minsan po ganyan tayo eh. Parang pagka may season na mabili, may season na sobrang dami ng tao, ang matindi po, ang malungkot ay nawawalan tayo ng time para sa Panginoon. At nauwi po ang lahat para po kumita ng pera. So that night, siguro po imagine niyo kung ganong pera ang sumampa sa innkeeper na yon. Kung ganong pera ang sumampa sa hotel na yon. Pero nakakalungkot, kahit ganong karaming pera ang sumampa sa kanila that night, they miss the true meaning of Christmas. They miss the celebrator who is Jesus. So nakakalungkot po yun. At sana nga po ngayong Paskong ito ay hindi mangyari sa atin yun na we will really have time for Jesus. We will have room for Jesus. Sa kabila ng mga kaabalahan, sa kabila ng business, sa kabila ng mga opportunities to earn money, this season, huwag po natin kalimutan na ang true meaning of Christmas ay yung pong nasa unahan, Christ. Amen? Without Christ ay wala pong Christmas. Ang nakakalungkot nga po sa panahon ngayon ay nabubuhay na po tayo sa era na kung saan ay nami-miss po talaga yung Christmas, yung Christ sa Christmas, di po ba? Kahit sa pagsulat lang, di ba nakakalungkot? Marami po ine-ex na lang yung Christ na para bang hindi si Kristo ang bida ngayong Pasko. Nakakalungkot po na sa pagsulat pa lang ng iba ng Christmas, hindi na makikita yung panguna na ating Panginoong Jesus. At minsan sa buhay natin, nangyayari din po yan. Na sinasabi natin, ang Christmas ay para sa Panginoon, pero actually, ay hindi po siya ang nangunguna sa ating mga buhay. At nakakalungkot nga po pag nauna pa ang pera o inuuna pa natin na pagkita ng salapi, mga pagkamkam ng ari-arian, kaysa bigyan ng room ang ating Panginoon. So number one, na tao na nakamiss sa napakagandang Christmas ay, of course, the innkeeper. Maliwanag po, sabi ng Bible, there was no room for them in the inn. Kung tutusin po ay kaya naman, no? Pwede naman nabigyan nila ng priority ang ating Panginoon. At isingit kasi nga po ay hindi biro yung kagampan. Alam nila mga anak na si Mary. So hindi po tama na hindi nila pinapasok at binigyan ng pwesto kahit na paano sina Joseph at Mary para mapanganak sana ng maayos si Jesus. Pero yun nga po, gaya na ating sinabi, ay hindi po nangyari yun, kundi ating Panginoong Jesus ay napanganak sa sabsaban. Or parang ang ganda, di ba? Sabsaban, manger sa English. Yung gaya ng kanta, Away in a Manger, parang napakaganda. Pero ang totoo po ay iyon ay pakainan ng hayop. Na parang imagine mo, kung pakainan ng hayop, ibig sabihin ay iyon ay mabahong lugar. Mga lugar na parang tapunan ng basura or hindi pinapansin. At doon ipapanganak ang sanggol. At yung sanggol na yun ay hindi basta-basta, kundi siya ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at siya ay ating Mesaya, tagapagligtas. Kaya napakalungkot po nang nangyari nung unang Pasko na na-miss ng innkeeper ating Panginoong Jesus. And then number 2, sino ba po yung nakamiss ng Christ nung Paskong yon?
Number 2 is King Herod. Amen. Kung ating pong malaman sa Bible po ay sinasabi, ay, that sabi po sa Matthew 2, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. When King Herod, the king, heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he gathered all the chief priests and scribes of the people there together to inquire of them where the Christ was born. So they said to him, In Bethlehem of Judea, for this is written by the prophet. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he heard, secretly called the wise men, determined from them when the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back word to me, that I may come to worship him. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came to stood over the young child where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they had come to the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when he had opened their treasures, they preserved gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they parted to their own country another way. Okay, so maliwanag po dito na si King Herod ay masyado pong nadala sa kanyang pagiging hari. Masyado siyang na-focus sa kanyang popularity that time. And that's the reason why he missed the Christmas. He missed the Christ of Christmas, and he was focused on his own position. So, kanina po ay na-miss no innkeeper si Jesus because of materialism. Ngayon naman po si King Herod ay na-miss ang Christmas because of popularity. Because of his power as dati ano ba si Herod? Governor? King. He missed because of his power as a king that time. At kaya kitang-kita po dito yung siya po ay na-trouble nung yung wise men ay tinatanong po kung nasaan ang sinilang na hari ng mga Hudyo. Kaya parang sampal po sa kanya yun. They're asking him
kung saan sinilang yung King of the Jews. Alam niyo po ang sagot ni Herod? Sinong King of the Jews? I am the King of the Jews. Kaya parang naano po siya, na-threatened na meron pa palang ibang king at isinilang nung araw na yon. Kaya imagine niyo po kung paano siya na-troubled nung time na yon dahil meron palang ibang hari na sinilang na tinawag ng wise men na King of the Jews. Kaya hindi niya po yun matanggap. And so because of that, he missed the Christ of Christmas. Dahil siya po ay nakapokus lang sa kanyang pagiging hari, sa pangunguna niya, at hindi niya, na-miss niya po ang hari ng mga hari. Na-miss niya po ang pangunguna na ating Panginoong Jesus. So sana po this Christmas, huwag po nating kalimutan na yung King of Kings, sipin niyo po yung King of Kings ay pumasok sa ating puso, sa ating buhay, na ngayong Pasko po ay sa kanya ma-focus ang ating atensyon. Na yung ating hari ng mga hari ay nasa atin. At sabi niya ay, I am your Emmanuel, your God with us. Amen. Na hindi ko kayo iiwan ni babayaan man. Kaya ganun po kabuti ang ating Panginoon. So, sana po huwag tayong ma-focus sa kung anumang popularity meron tayo. Kasi tandaan po natin na gaano man yan, anumang popularity yan, it will fade away. Amen? At ating Panginoong Jesus lamang po ang kailangan maging sentro na ating buhay. Dahil siya lamang po ang may hawak ng lahat. Siya lamang po ang may kakayahan na tayo ay tunay na hanguin sa kung anumang meron tayo ngayon. Anumang kalagayan na ating buhay, kaya tayong pangunahan na ating Panginoon. Amen? So, number 2 person who missed Christ on Christmas ay si Herod po, si King Herod. At dahil nga po dito ay binalaan niya yung mga wise men na bumalik sa kanya kung makita ang sanggol. Pero nakakatuwa po ay binalaan na ng anghel ang mga wise men na wag bumalik kay Herod. At dahil po ay doon ay sinunod nila ang anghel, hindi po sila bumalik kay Herod, iniba po nila yung way nila pauwi. Amen? So, hindi lang naging information na bigay kay Herod kung saan sinilang ating Panginoong Jesus. Kaya, doon pa lang po makita natin yung favor na ating Panginoon, na ating Ama, na protektahan na ating Panginoong Jesus. Amen? So, number 3 po, na nakamiss ng Christ on Christmas Day, ay yung mga religious leaders. Amen? Yung mga religious leaders. Sabi po dito tingnan po natin sa Matthew 2, verse 4. Sabi po dito, and when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler, and who will shepherd my people Israel. Yan. So makita po natin dito yung mga chief priests and scribes that time, o sabihin natin mga nag-aral, mga nakapag-seminaryo, alam nila ang Bible, alam nila yung mangyayari, alam nila, kaya nilang i-quote. Okay, actually, that was from the prophet Micah. Sa Micah 5:2, yan po ay hinulaan na ni Micah na may darating na may susilang na tagapagligtas sa Bethlehem. And Micah is written 700 years before that sin came to pass. Okay? So 700 years
nahulaan na po ni Prophet Micah na may sisilang na Messiah. Amen? So, alam na niya. Kaya di po ba nakakatuwa ang Bible na malayo pa ay alam na ng mga propeta yung mangyayari. At yun din po ay nangyari. Lahat ng hinulaan nila ay nangyari. Kaya ibig sabihin, nagpapatunay po yan ng ating Biblia, ang Word of God ay with inerrancy, inerrant. Okay? Siya po ay tunay at maaasahan natin. Amen po ba? Ang salita po ng Diyos ay maaasahan. Ang salita ng Diyos ay tunay, totoo, at mangyayari sa ating mga buhay. Kaya, sayang na-miss po ng mga scribes ito. Ang gagaling pa naman nila. Kaya nilang i-quote. Alam nila kung saan ipapanganak at kung paano ating Panginoong Hesus. Ang nakakalungkot po ay wala silang personal na intimacy sa ating Panginoong Hesus. Dahil sila po mismo hindi naman pumunta. They know pero hindi po sila nag-participate. Wala po tayong makita na sila ay dumalaw, sila ay pumunta, sumamba sa ating Panginoong Hesus. Unlike yung ating mga nabasa, yung mga shepherd, yung wise men, sila po ay nagpagal pa, pumunta sa malayong lugar, nagrakbay, just to worship God. Pero ito po nakakatuwa, pero nakakalungkot, yung mga kung sino pa yung mga marurunong, mga may alam, sila po yung na-miss nila na ma-encounter ang presence ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, pwede pong mangyari yon na alam natin ang Bible, kaya natin i-quote, alam natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, maaring word for word, verse by verse, alam na alam natin, pero ang tanong, tayo po ba ay may personal na relasyon sa Kanya? Tayo po ba ay may personal encounter sa ating Panginoong Jesus? Kasi po, for us not to miss Christ this Christmas, we have to be intimate with our Lord. Kailangan po ay talagang magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Kanya. Lalo ngayong Paskong ito, pwede pong sabihin natin, attend tayo or makikipag-participate tayo sa mga gawain sa church, pero yung sarili po natin, we have to check kung talaga pong tayo ay meron ba na intimacy sa ating Panginoong Yesus. Siya ba talaga nangunguna sa atin ngayong Pasko? Kasi po maraming tao ang nakakalungkot, gaya natin pinag-aralan, na they miss Christ last Christmas, sa kanilang, yung unang Pasko po, ay na-miss nila ang ating Panginoong Yesus. And this time, the Lord is giving us an opportunity to know Him more, to know Him deeper. So, huwag po nating hayaan yung pagkakataong ito para po ma-miss natin ang Christ this Christmas. Please, don't miss Christ this Christmas. Pwede po ba sabihin natin sa ating katabi, please, don't miss Christ this Christmas. Huwag po nating ma-miss ang ating Panginoong Jesus kasi or else ay baliwala ang ating celebration. Kahit gaano pa yung kabongga, kahit gaano pa yung katindi, kapag nawala ang ating Panginoong Jesus ay na-miss po natin ang tunay na ibig sabihin ng Christmas o ng Pasko. Na ang bida po dito ay ang ating Panginoong Jesus, ang ating Messiah, tagapagligtas. Bakit po ba natin kailangan ng tagapagligtas? Dahil po, kaya binigyan ng ating Panginoong Ama, ng ating Diyos Ama sa atin because He loved us. As it is written in John 3:16, because for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Yung world na tumalikod sa Kanya, yung world na hindi nagpasakop sa Kanya, ay willing pa rin po siya na iligtas tayo. At nakakatuwa po yung meaning ng salvation. Alam niyo po ba ibig sabihin ng salvation? Hindi lamang po to spiritual. Hindi lamang po para sa ating kaluluwa. Ang ibig sabihin po sa Greek ng salvation ay sotso.
Ibig sabihin sotso ay, ano po yan, full package. Lahat po ng parte ng ating buhay ay willing ang Panginoon na tayo ay save. Whether it is physical, mental, finances, or sa kung ano man, lalo na of course sa ating kaluluwa, ay willing ang Panginoon na i-deliver tayo sa anumang gawa ng kaaway. That is the meaning of our salvation. Salvation. So, ngayong gabi po, muli nating alalahanin na it was Christ who is the really reason for this season. Sabi nga kagabi ni Pastor John, di ba? We are dreaming of a perfect Christmas. Pero ang totoo ay wala pong perfect Christmas. Wala pong perfect Christmas. Pero kapag ang Panginoong Jesus ang nangunguna sa ating Pasko, I believe that is the time that will be perfect. Kasi po wala po talagang perfect Christmas. Tiyak na mayroong missing, mayroong lacking. Pero pag nandiyan ang Panginoon, walang anumang lack, sabi ng Bible. Sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not lack anything. Amen? Wala po tayong kakailanganin. Basta ating Panginoong Jesus ang ating naging pastol. Siya po ang pinanguna natin sa ating buhay. Ay wala po tayong problema. Siya po ay tiyak na mangunguna, tiyak na gagawa ng paraan. Kaya po kanina, ang ganda po ng aming chapel. Shinare ni Abigail yun sa Isaiah that the Lord will do a new thing. Sabi doon ay, kalimutan nyo na yung mga nangyari sa past. For behold, I am doing a new thing. Amen? Ngayong Pasko pong ito, I believe that the Lord is doing a new thing for us. Sa atin po lahat. Kaya kalimutan na po natin yung mga nangyaring di maganda, bagaman parang naramdaman pa natin yung mga bigat ng pangyayari. Kalimutan po natin. Dahil yun po ang sabi ng Bible, forget the past. For behold, I am doing a new thing. At may binubuksan ng Panginoon na bagong pinto sa bawat isa. May binubuksan ng Panginoon na opportunity sa ating lahat. I believe that this year, this coming year, 2024 will be a blessed, blessed year for us. It will be a year for us to prove that the Lord is indeed so good. That the Lord is the God of miracles. Amen? God can do miracles in your life. Sabihin mo po sa katabi mo, God can do miracles in your life. Tandaan po natin na yan ang pinaka-meaning ng Pasko, to bring hope to us. Na kaya ang sabi po ng angels ay good tidings. Okay? Ang pagbati niya lagi ay good tidings, joy to the world. Amen? Dahil tunay po na masaya ang Pasko dahil nga po may pag-asa na binibigay ang Panginoong Jesus. Dahil siya po ang pag-asa na ating buhay, siya po ang dumating para iligtas tayo sa lahat ng kapahamakan. Hindi lamang yung ating kaluluwa, kundi maging yung physical body, yung ating emosyon. I believe na sa Panginoong Jesus, walang depression. Kung siya nangunguna sa iyong buhay, ngayong Pasko siya ang pangungunahin mo sa iyong buhay, ay malalayo ka sa depression. Dahil yung depression po ay bunga lamang ng sobrang kalungkutan, sobrang pag-iisip. Samantalang inuutos po ng Bible na we should not worry. Kaya kung susunod lamang po tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo mag-aalala, pagtitiwala natin ang ating buhay sa Panginoon, everything will go well with us. Amen? Tayo po ay mapapanatag, magkakaroon po ng kapayapaang nagmumula sa Panginoon, na yun po ang kanyang kapangako. He is the Prince of Peace. Siya ang mangunguna sa atin, magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya ngayong Pasko pong ito, yan po yung ating dalang mensahe, that the Lord is still, God still reigns and will always reign in our lives. He's the Christ of our Christmas. Amen.
And Christ, ibig sabihin po ay the Anointed One. He is anointed to touch our lives. Amen? Kahit ano pa po ang dinaraanan mo, kapatid, ngayong Paskong ito, tandaan mo, He is the Anointed One. And He will anoint you with power. And so this night, just surrender everything to Him. For He can change everything. He can reverse what is happening in your life. Amen? Kayang-kaya po ng Panginoon yan. Yan po ang expertise ng ating Diyos. Ang kumilos sa mga bagay na imposible sa ating buhay. So ngayong gabi ito, ano ang sa tingin mo ang imposible sa buhay mo na mangyari ngayong Pasko? Imposible ba na ikaw ay gumaling sa iyong sakit? Imposible ba na ikaw ay mahango sa kahirapan? Imposible ba na ikaw ay magkaroon ng kapayapaan? Imposible ba na magkaroon ng reconciliation sa inyong family? Restoration sa inyong family? Tandaan niyo po na sa ating Panginoong Hesus ay walang imposible. Amen? Ano mang imposible, yan po ang gusto ng ating Panginoon. At yan ang gustong-gusto niyang kinikilusan para patunayan na siya ay makapangyarihan Diyos. And He is anointed, He is able to help us. He is able to deliver us from all the works of the enemy. Amen? Amen po ba? Kaya kung magtitiwala lang tayo sa ating Panginoong Yesus, hindi po tayo mahihirapan. Hindi tayo may stress. Amen? Kaya gusto niyo po ba ng stress-free na Christmas? Just give everything to Jesus. Just let Christ be the center of your life. Hindi po pera, hindi po kayamanan, hindi po popularity, at hindi po yung karunungan na pangmundo lamang. Amen? Dahil yung mga bagay po na yan ay temporary lang. They all will fade. But the word of Jesus will never fail. It will stand forever. Amen po ba? Kailangan po natin na yung word na ating Panginoon, yung Rhema word sa ating buhay. Ang malungkot nga po sa mga religious leaders, they only know the written word. Kabisado nila yung written word, pero wala po silang Rhema. Wala pong, hindi po nabubuhay sa kanila yung word of God. Wala po silang karanasan sa ating Panginoong Yesus. Pero ngayong gabi po, I believe na ang bawat isa sa atin, we all have encountered God. We all have that experience with God. Kaya, please don't lose that. Please don't lose Christ this Christmas. Let Christ reign in your life. Let Christ reign in your family. Lalo po ngayong Kapaskong ito. Balik na rin po natin yung plano ng kaaway sa ating mga buhay. Tayo po ay tumayo sa salita ng Diyos. Tayo po ay tumayo sa mga pangako na ating Panginoon. Dahil po, sure na sure ako na lahat ng pangako ng Panginoon ay tutuparin niya sa ating buhay. Gaya po ng kanyang mga pangako na natupad. Makita natin yung mga pangako na sa mabasa mo lang sa Old Testament, pero natupad po lahat sa New Testament. At I believe na hanggang ngayon sa buhay natin, tayo po ay kasama sa connected sa New Testament, New Covenant of Christ. And that is a covenant of blessing. Amen po ba? Kaya matindi po ang pagpapala na nakalaan sa atin. Amen. Huwag po tayong maniwala sa mga kasinungalingan ng kaaway na hindi maganda ang Paskong ito, hindi maganda yung nangyayari. Maniwala pa rin tayo at tumayo sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Panginoon na kailanman ay hindi bibigo sa atin. Amen? Masarap pong magtiwala sa ating Panginoong Yesus. Kaya ngayong gabing ito, I encourage you and I challenge you to give your trust to Jesus. Give your heart fully to God. Ibigay po natin sa Panginoon ang lahat. Patuloy tayong mauhaw sa Kanyang presensya. Dahil siya lamang po ang kailangan natin. We don't have to miss Christ this Christmas. Hindi baling na miss mo ang anuman, wala mang hamon, wala mang bagong damit,
Pero kung nandiyan po sa inyong puso ang Panginoong Hesus, buhay na buhay ang inyong karanasan sa Kanya, you have everything. Amen? Wala kang na-miss. At kumpleto ang Pasko mo. Amen po ba? Sa mga kabataan, kahit na wala kang jowa, pero meron kang Jesus at siya ay buhay sa puso mo, buhay sa buhay mo, then you have a complete Christmas. Amen? You can still celebrate Christmas at you can enjoy every day, amen, of your life because of Jesus. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya po kagabi, I was so blessed nung umawit po si Kalope kahit napakataas, napakataas ng pitch. Pero naiyak po ako doon. Kasi yun po ang tunay na meaning ng Pasko. Amen. Yung maranasan natin ang presence ni God. Sino po sa inyo kahit na sa kabila ng kabisihan ng Pasko ay hindi po kayo nakapokus sa mga kabisihang yun, kundi nauuhaw pa rin kayo sa presensya ng Panginoon. Kaya niyo po bang awitin yung awit na yun na sa kabila po ng mga iniisip natin, kabisihan natin, kaya niyong awitin yung kinauuhawan natin ay ang Panginoon. Hinahanap-hanap ng kaluluwa natin ay siya. At siya lamang ang ating gusto manguna sa ating buhay. I believe po, I pray pala po na itong Paskong ito ay maging daan para mapalapit tayo lalo sa ating Panginoon. Mapalapit lalo yung ating relasyon sa Kanya. Despite what had happened to us, gaano mang kasakit, ay mas maganda po ang plano ng ating Panginoon. Gaya nga sabi ng awit na yon, damdamin man ay nasasaktan, di pa rin ito makahadlang. Sa pagdulog natin ay may kagalakan sapagkat alam natin na mabuti ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Can you still declare that God is good? Amen. Despite what happened to your life? Amen. Can you still declare that the Lord has something good for you? Can you still declare that the best is yet to come? Amen. Kaya po ba nating umasa na the best is yet to come? Can you declare it ngayong gabing ito? The best is yet to come. The best is yet to come. Mayroon pong pag-asa. Kaya pa tayong baguhin ng Panginoon. In a twinkling of an eye, in an instant, ay kaya pong baguhin ng Panginoon ang buhay natin. I don't know kung paano kayo niniwala na kayang-kaya ng Panginoon na balik na rin yung mga pangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Nakita na natin yan sa ibang tao and I believe na sa buhay natin, kung paniniwalaan natin, it can also happen to us. Lalo po sa mga lingkod ng Diyos. Lalo po sa mga nagtatapat sa ating Panginoon. Yan po ay pangako na ating Panginoon sa atin na meron tayong reward dito sa lupa pa lang. Ipaparana sa atin ng Panginoon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? Hindi lang po kasyang-kasya kundi kasiya-siya. Buhay na talagang may enjoy natin before we come to Him. Bago po tayo humarap muli sa Kanya ay He will let us enjoy life. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya itong Paskong ito is a time for us to enjoy life. An opportunity for us to see God despite everything that's happening. To see God still controlling our lives. To see God is still on the throne. Amen? Is He still on the throne sa puso natin? Or baka mga worries na, takot ang nasa trono na ating puso. Sana po hindi. Sana po ang Panginoong Hesus pa rin ang naghahari sa trono ng ating mga puso. Amen? Dahil kung siya po naghahari, tiyak na lahat ay magkakaroon po ng kaayusan. Kung siya po ang maghahari sa ating puso, ang lahat po ay magpo-fall into place. Lahat po sa buhay natin ay aayos. Lahat po sa buhay natin ay gaganda. Amen? Kaya sabi nga ng awitin direct, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Amen? Yan po ang pangako na ating Panginoong Jesus. Kaya ngayong Paskong ito, yan po ang
angkinin natin sa ating buhay. Amen. Na tayo po ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Amen. Because that is the meaning of Christmas. Ang Panginoong Jesus ang manguna sa atin, and please, don't miss Christmas. Don't miss Christ this Christmas. So, yun lamang po at magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Paalala niyo po sa inyong katabi, please don't miss Christ this Christmas. Huwag po nating mamiss sa ating Panginoong Jesus. Huwag po tayong mapunta sa mga kaabalahan ng mundo. Huwag po tayong mapunta sa mga worries o anumang pananakot ng kaaway. Maging sa mga balita na kumakalat. Anumang balita yan. Ang maganda po ay mag-focus tayo sa good news. At ang good news po ay nasa atin ang Panginoong Jesus. Amen? At kung nasa iyo ang Panginoong Jesus, as long as Christ is with you, Christ is in you, then you have the best Christmas ever. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merry Christmas pong ulit sa bawat isa at tayo po ay pagpalain na ating Panginoon. I hope that we will all enjoy this Christmas for the glory of God. Amen. Thank you, Lord. To God be the glory. Merry Christmas and a Happy New Year sa bawat isa. Amen.